So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, this time naman ang atin namang video reaction ay para sa Grace Family tungkol sa kanilang bagong episode na pinamagatang walang respeto. Sobrang excited din ako dito kasi, you know, maganda rin talaga yung kaganapan sa Grace Family. Pero syempre kaibigan na kaibigan ko si Merk. Gusto ko lang makita at ipakita sa inyo. Ito ngayon natin together kung ano ba talaga yung lifestyle at buhay nila. And then, tingnan natin kung sino ang mananalo sa tangamometer ko dito sa Grace Family. Tingnan natin. Let's make it, man. Let's start. Okay, so ito yung previously na hindi ko nagawa. I was busy. So, hindi ko siya nagawa. Ako nga po pala si Wena, kasabahay dito sa Grace Family. Tinuturing ko na sila na parang tunay na pamilya. Mula nung So, bali ito daw yung kasambahay nila Merk sa kanilang bahay. Medyo nagre-reklamo mga boss, ano? Kasi medyo trouble lang siya. Kasi syempre, kesyo si B daw, hindi daw marunong magligpit and all that. So, syempre medyo nakakahiya. ultimong basong pinag-inuman. Oo, tinan mo pinag-inuman nila. Siya pa daw ang nagligpit. Si B tamad talaga yun kahit na... Tamad ka rin! Hayop ka! Hindi lang si B, ikaw din mismo ang tamad. Ate Wena, sana habaan mo pang pasensya. Parehas tamad. Parehas din sila tamad. Halata naman sa postura pa lang, sa pangangatawan pa lang, sa sitwasyon pa lang, pananamit, alam mo na na mga samlang. Kung sa amin sa San Pablo ang tawag samlang. Mga dugyot. Halata. Diyos ko, Pam, ano bang klaseng mga kaibigan ang dinala mo sa bahay nyo? Sa inyong pamilya na napakaganda, Pam. Ano ba yung ginagawa mong desisyon sa life mo? Si Ate Wena, nagsumbong sa akin na meron daw sobrang tamad dito sa bahay. Eto si Merk kasi, mga kahombre ko, napakabait niyan. O, tingnan nyo kung paano niya kakausapin to mga to. By the way, alam niyo naman na ang ating kasambahay na si Ate Wena iisa lang. Kumbaga, kakausapin niya sa maayos. Iyon ang napanood natin dito. Tapos naikipagbiroan pa si Merk. Then, umokay naman sila B, but pakinggan natin ang kanilang sagot niyan. Nafe-feel niya na ginagawa namin dito sa bahay ng Grace Family. Lalo na kay Aviona kasi sobrang grabe. Iba yung katamaran ngayon ni Aviona. Ang bigat ng katawan. So, medyo nagsisira. Mabigat din ang katawan mo. Hayop ka. Nanghihingi ako ng pasensya sa'yo, ate. Ayan, at least humingi siya ng pasensya sa kasambahay kasi ang bigat nila sobra. Tapos gumawa daw si Merk ng kanta. Excited na ako umuwi para iparinig to sa asawa ko. Yon, reaction. Tuwa ba ako? O may inis ako sa ginawa niya daw kanta para sa akin. Sige nga. Dami mong hiling sa'kin bago makakisto. Dapat uunahin ko muna yung request. Oh! Kumain sa mamahaling resto. At lahat ng gusto mo kailangan na bilhin to. Mahal mo mahalin. Ay! Obviously, alam niyo na kung para kanino to, para sa asawa niya. Natatawa ako. Kasi syempre, yung narinig ng asawa ko yung kanta, hindi niya alam kung anong... Ito naman mga kahombre ko, para sa akin ay biro lang ng aking kaibigan na si Merk, ano? But, you know, he's made the song for this situation para mas maging ayos naman yung... Wala lang, siguro alam nyo kasi minsan, being an artist, kailangan mo minsang i-release yung nafe-feel mo inside. Minsan artistically mo siya nare-release or minsan by just talking to that person. Si Pam kasi, pag kinakausap ni Merk, or it's either aalis siya, magagalit siya, or you know, magbubunga nga siya. So in this case, sa ganito na lang pamamaraan ni Merk inilabas yung kanyang nararamdaman. Matutuwa ba siya o may inis. Pero yung kanta kasi, nakaka-LSS talaga. Kaya siguro, instead Yes, na the song magalit is siya, good. natuwa na lang din siya. Okay. Ginawan mo pa ako ng kanta. Hindi, ano yan? Para sa kalahatan yan nila sa'yo. Kung sino matamaan, parang bato-bato sa langit, matamaan magalit. Pero kung kayo ay medyo maliwanag ang utak nyo, alam nyo na mga kahombre ko na ito ay literally para sa kanyang asawa. Tapos ito na naman sila. Hindi ko na-expect na gano'n yung magiging reaction ni Merk. Eh, binuksan ko lang naman talaga yung... Okay. Nagalit si Merk kasi, ito yung bigla na lang naglalambingan sila. Tingnan nyo ha. Tingnan natin. So nakita nyo na po ang kanilang pambabastos sa kanila. Si Pam, hindi ko alam kung nasaan banda po yung utak ni Pam. Kasi in this case, makikita nyo naman na, ewan ko, parang yung emotion ni Pam is more into her friends rather than sa kanyang partner. Kasi nakikita nyo naman kung anong klaseng pambabastos yun. Kasi kahit ako, puta, kalmado pa nga si Merk. Kung ako to, puta, papatayin ko talaga sila eh. Kasi alam nyo yun, private moment to. Kaya ka nga may kwarto, nasa pamamahay. Kakatok ka, at least. Kakatok
ka. Hindi pwede yan ganyan. Kalokohan yan, mga boss. Tapos ganito yung asawa mo na parang mas pinipili niya pa yung mga best friends niya kaysa sa asawa niya. Grabe, hindi pa pwede yan sa akin. Sakit to para kay Merk, sa totoo lang. Sakit yan. Hindi mo na ako matok. Aray! Grabe naman kayo. Nagla kayo ng pinto. Surprise nga eh. Paano mag-surprise kung ano? Hindi ko na-expect na gano'n yung magiging reaction ni Merk. Binuksan ko lang naman talaga yung pinto. Tsaka sanay naman kami na gano'n lang. Di sana nilak niya yung pinto kung ayaw niya na may magbubukas bigla-bigla. Di next time, kakatok na. Grabe, si B pa yung galit, mga boss. Nakita niyo naman yung kanya reaction. Grabe, alam niyo kung ako lang talaga dito, puta, papalayasin ko to. Talagang ito po yung mga motibo kung ba't ito ay itinain na ng Toro family kasi sa ganyan niyang pag-uugali. Real talk. Siyempre, para sa akin kasi, kahit hindi nakalak yung kwarto, dapat kakatok ka muna bago pumasok. Dapat, kasi Lalo na, privacy hindi yun, bahay tama. Dapat. Ba't ka na dito? Wala, sinurprise lang namin si Pam. Grabe, namiss ko kayo. Grabe. Dahil dyan, order ka na. Grabe, kita nyo na. Ang tibay talaga nitong mga to. Isipin nyo kung papaano niya inuutusan itong mga to. Kung papaano nitong dalawang to minamanipulate talaga si Pam, mga boss. Pupunta, papakain si Pam, order, yellow cab pa ang gusto. Grabe, syempre. Tapos laging ang magbabayad ay si Merk. Napakabait ni Merk, oh. Parang ayoko sa mga salitaan ni B. Parang hindi niya alam kung sino yung kinakausap niya. Hindi ko alam kung bakit hindi magkasundo si B at saka si Merk. Parehas naman silang mabait. Diyos ko, Pam, paano mo naman nasabi na bakit hindi? Kahit sino naman partner, hindi magiging okay sa sitwasyon nyo. Tingnan mo naman ang movement mo. Literal na mas pinipili mo pa yung mga best friends mo kaysa sa asawa mo, kaysa sa anak mo. Okay, so ito, dumating yung mga friends ni Pam na totoo. Okay, so medyo meron din silang argues dito. Pinakinig ni Merk. Medyo tinamaan dito si B, mga boss. Tinamaan dito si B. Pinapakinig lang naman ni Merk yung kanta niya. Tinamaan si B kasi alam niyo naman na may pangit na experience si B sa regarding sa diss tracks. No? Oh! What's that? Yo! Issue to ah. Oh! Damn! Grabe, naghalikan pa talaga, mga boss. Pumasok pa sa bahay. Okay, pumasok kaya to sa kwarto, mga boss. Grabe. Nagpapasok ng ibang lalaki sa bahay ni Merk na meron siyang asawa, may bata siya, nandyan nanay. Medyo walang respeto talaga tong tao na to si B, kaya talaga pinalayas to, pinatalsik sa Toro family house eh. Pero ba't nga nagawin na lalaki? Yan. Ayun ang pinakatanong ko dito. Hindi ka man na... Umpisa pa. Dito, mga boss, makikita na natin yung reaction. Kahit naman kayo, sigurado, ganito rin na magiging reaction nyo. Grabe. On fire si Merk dito. Ano sabi ko sa inyo? Gano'n ako talaga nag-isay dito. Halos mag-iisang buwan na. Ano sabi ko sa inyo? Ang rule ko, bawal ang bisita. Ganto kasi yan, mga boss. Kapag nakikitira ka lang sa pamamahay ng ibang tao, dapat marunong kang magrespeto. Hygiene, mahalaga yung mismong movement mo, makisama ka dahil libre ka rin ng pakain. Alam mo yon, hindi naman porke napapasaya mo sila, isang araw meron tayong 24 hours. That's a lot. 24 hours kitang kasama na hindi naman kita kaano-ano. That's tough. So, dun pa lang kailangan makisama ka. Kumbaga, trabahuhin mo rin yung itinitira mo dun. Tingin mo ba sa part na yun, respeto mo ako Galit hindi? na si Mark. Ikaw sa sarili mo. Huwag mo tanongin sa akin yan. Ba't di mo tanongin si Pam? Siya yung walang respeto sa'yo. Oh! Alam pala ni Pam na merong ibang taong pupunta tapos hindi niya sinabi sa akin. Sobrang hindi ko siya kayang tanggapin. Alam Akala ko talaga. makampi Alam ko. talaga. Ay, hindi pala. Nagsabi ako kay Pam, una pa lang nasasama ko dito yung jowa ko. Dahil di kami nakapag-banding. Hindi ko naman alam na hindi sinabi sa'yo ni Pam, ha? Ba't di mo sinasabi sa akin? Lodi. Sumasampalin kita? Bastos ka ba? Bastos ka bang asawa? Yung anak mo na dito sa kabilang kwarto? Merk, Yun. mali ka. Bakit ba sasaktan mo si Pam? Wala kang alam, huwag kang magsalita dito. Anong maliit na bagay? Ha? Ano sinasabi mo? Sino ka ba dito? Grabe, umabot ng kaibigan ko sa ganito. Ibig sabihin, malala na yung nafe-feel niya dito, mga boss. Hindi ganyan si Merk. Kaya kayo, ang baboy niyong dalawa. Oh. Tingnan niyo nga yung ayang cotton buds na yan, no? Hindi man lang kayo putang ina naglilinis. Ano ba kayo, may katulong? Ano yun? Hindi sa akin yan. Ano yan? Ibigay mo sa kanya, putang ina. At tingnan nyo, nagsisinungaling pa siya. Wala daw silang ginawa. Kitang-kita ko na yung condom at saka yung parang oil doon, yung lubricant doon. Tapos tatanggi pa rin niya. Akin na! Ano to?
Ano yan? Nyo. Ano, lubricant ha? Ninyo? Ano yung kondom? Ano sabi mo sa'yo? Nagpunta lang dito. Ano yan? Oh, bakit ako? Intense O, to. bakit ikaw? Ba't hindi ikaw? Ako lang bakla dito, Merk? Ako lang? I'm so shocked na ako yung pinagbibintangan ni Merk na gumamit ng condom at saka ng lubricant. Like, oh my God, hindi lang ako yung bakla dito sa bahay na to. Andito rin si Aviona, andito rin yung kapatid ni Pam, andito rin yung pinsan niyang bakla. Porkit nagdala ako ng lalaki, ako agad. Sino ang daro ng lalaki dito? Oh, bakit? Sino? Porkit ako agad, Merk? Ako? Ako lang bakla dito, may pinsang bakla ka rin. Dito rin si Aviona, nagpupunta rin dito yung kaibigan ni Pam na bakla. Eto pa malupit doon, ba't puro ako? Ba't di mo rin pagsabihan yung best friend mo? Sino ang daro ng Ba't lalaki kami dito? pinagbibintangan mo? Grabe talaga mga boss. Si B talaga yung isang tao na nakita ko na talagang napakagulo niya. Alam mo, Merk, palayasin mo na to. Palayasin mo na to si B, man. Kasi grabe na to. And actually dito napalayas na yata, umalis ata sila talaga. Pinaalis mo yung mga kaibigan ko. Ayan, galit na galit si Pam pala mga boss kasi ano, grabe. Martir yan kasi na-manipulate na po yan ng malala. Sobra yung na-brainwash na po yan ng malala. Hindi na okay mag-isip si Pam. Masyado na siyang na-attach dun sa dalawang yun. At ayoko ng ganun. Oo, magpapaligaw ka na dito, Nani. Grabe. Samantalang hindi ko ganito nakilala si Pam sa personal mga boss. Ito pala talaga yung totoo niyang ugali. Ayun. Ayan ang problema kay Masaya Merk naman mga siya. boss. O yan, Finally, napakasaya na ni na-realize Brua. na sa- Yan ang problema po kay Merk mga boss kasi talagang wala eh. Napakabait ni Merk. So yan, pinuntahan nila si B and si Be. Sa wakas, mga B, na-realize din ni Boss Merk nyo yung pagkakamali niya. O ngayon, sorry ka. Di mo man lang inisip na baka pag napanood to ni Wolf someday, anong sasabihin niya sa ninong makagago niya? Ano, Merk? Para sa fame? Ganyan ka? Sino kaya sa atin yung tunay na bakla at walang bayag, Merk? Eh, hindi mo nga kayang protektahan sa ibang tao na tinatawag mong kaibigan mo yung pamilyang sinasabi mo at yung asawang mahal mo eh. Tapos, ang gusto mo, maniwala ako sa'yo. At sa'yo naman makagago, sino ka para magbigay ako sa'yo ng atensyon? Diyos na ba? Anong gusto mo makagago? Sampahin kita? Sino ka? Huwag mo akong daan-daanin sa mga paangas-angas mo sa social media. Wala ka rin napapatunayan sa akin. Eh, sino ka ba? Nakilala ka ba saan? Saka mo o ganyanin pag hindi ka na nagsasabong. Bullshit. Kung pangit kaming kaibigan, mas pangit kang kaibigan. At bukod dun, ang pangit mo rin. Mukha kang aso. Ang dami mong dada. Buwisit. Okay, so ang masasabi ko sa'yo, una sa lahat, ako ay totoong kaibigan kay Merk. That's why sinasabi ko sa social media and kinakausap ko din siya na may mali sa kanyang asawa, B. Kasi una sa lahat, ikaw, sobrang bad influence mo sa kanyang asawa. Ngayon, pangalawa, sabi mo, magsabong na lang ako, ang pangit ko, ganto, ganyan. Eh, ganun talaga, that's life. Alam mo yon. Di hamak naman, nagwapo ako sa pagiging lalaki ko kaysa sa ang pangit mo sa pagiging bakla mo. Alam mo yon. Sobrang double meaning nito. Kung iisipin nyo na mabuti. Pero para sa akin, B, alam mo yon, nasira mo na yung matagal mong binild na friendship with Tony. Eh, ito pa kaya. Sobrang vulnerable ni Pam. Siyempre, nasa stage siya ng medyo kahit papano nagre-reflect siya sa sarili niya. Naghahanap siya ng konting saya. Kasi bago pa lang silang kasal. Kakapanganak niya pa lang. So, hinahanap niya yung dati niyang lifestyle. And then now, dumating ka sa buhay niya. Then, akala niya ikaw na yung ligaya niya. Kayo na yun, past life niya. Alam mo yon, B, pag ipinagpatuloy nyo pa to, makakasira ka na naman. Nakasira ka na nga ng Toro family, makakasira ka na naman ng Grace family. But this time is even harder kasi mag-asawa yung sinisira mo. I really hope na hindi ka seryoso sa pinagsasabi mo. Kasi pag ako nagalit, B, hindi lang bitch na peke ang mapapala mo. Ha? Mas malala, B. So sa ngayon, I let you go with it. Hopefully, ma-realize ng mga tao, ma-realize mo kung ano talaga yung sinasabi ko. Kasi ikaw, you don't belong there sa Grace family's house. Yun lang. Abangan natin, tingnan natin kung sino ang nanalo ng Tangamometer tonight. Let's make it! Welcome mga kahombre ko sa Damakagago Show, kung saan tunghayan natin kung sino ang pinakatanga
sa buong reality show na ito. Meron po tayong level 1 to 10 ng tangamometer na binuo ko. Okay? Tunghayan natin kung sino ang pinakatanga sa episode na to. At syempre, all hail our new tangamometer! Welcome sa The Makagago Show, kung saan tunghayan natin kung sino ang mananalo sa tangamometer na binuo ko. Tignan natin kung sino ang makakakuha ng level 10. At syempre, ang panalo ay walang iba kundi si B. Ang dami niyang sinasabi, sobrang dami niyang kuda, mga kahombre ko. At alam ng lahat ng mga manonood na siya talaga ang sumisira sa utak ni Pam. Nakakapanghinayang lang, Pam, kasi kung talagang gusto mong masira yung buhay mo, yung pamilya mo, wag mo siyang palayasin dyan. Tama yung ginagawa mo. Kasi end of the day, yan at yan ang katatapusan mo at ng asawa mo. At isa pa, Pam, kung ako sa'yo, wag mong pagkakatiwalaan yan si B. Tulad yan, kita mo na, di ba? Konting galaw mo lang, sulsul siya ng sulsul sa'yo. At sino mapapansin ng mga viewers ang lagi nag-aaway? Yung mag-asawa. Si Tony nga na plastic niyan. Ikaw pa kaya, Pam? Sino ka ba naman? Ilang buwan or taon ka lang ba niyang kilala? Si Tony simulat sa pool kilala na yan. Na plastic at na backstab pa siya niyan. Isipin niyo yon, mga boss. At B, kung ano-anong pinagsasabi mo sa akin. Next time, ayusin mo pa ang trash talk. Kasi sa akin, hindi tatalab yan. Gandahan mo pa. Sabi ko, huwag kang magsabi ng pangit ka, ganito ka, ganyan ka. Magbigay ka ng something personal para doon kita babalasahin. Sa ngayon, walang kabalabalasa sa'yo, kundi sa totoo lang, kung sabi mo, pangit ako, real talk, kung magharap tayo, mas pangit ka sa akin. Isipin mo, ni gender mo nga, hindi mo masabi kung ano. So, mas confused ka sa akin. One love. Good fucking vibes.